Okay. Oh. Good morning, guys, and welcome back to our channel. So, day 2 of Golden Week vacation natin dito sa Japan, guys. Pasensya na kayo sa boses ko. Kanina pa ako gising, guys, pero nag-edit ako ng mga videos. Tapos, hindi pa ako hindi pa ako hindi ko pa natapos. As in, super konti pa lang yung na-edit natin. And of course, dahil early morning, lagi tayong merong allergy. So, yung guys, yung boses ko, hindi talaga siya ganun ka-normal. Tsaka wala pa tayong hilamos and everything. So, yes, today is the second week. I think today is May 3. So, yeah, today's agenda, hindi ko alam kung ano yung plano nila sa baba. Tatanungin ko pa sila kung ano plano namin today. Because today is Sunday and wala po tayong church today. So, I think, or I guess guys, is bibisita tayo kay Lola hapon. Ngayon, hindi na sa hospital. Dun na siya sa facility. So, tinransfer na nila sa facility and ikukwento ko yan sa inyo guys mamaya. So, yeah, andun na yung mga bata sa baba. Tapos pinakain na nilabyanan doon sa baba guys. So, yeah, maghihilamos muna tayo for this morning and tingnan natin kung ano makakain natin for breakfast. Pag-open ko ng ref ay nakita ko nga tong mga shrimps na binili kahapon ni mother-in-law kaya naisipan ko na magluto ng garlic butter shrimp. Ang sarap talaga magluto kapag may mga tagabantay ang mga bata kasi di ako nagmamadali. Alam mo yun, mas na-enjoy ko ang pagluluto. Pero okay lang yan kasi mabilis lang lumaki ang mga bata. Kaya naman kahit minsan napakagulo sa bahay namin, lalo na sa kitchen ay okay lang kasi mamimiss na naman natin yung mga moments kapag lumaki na sila. Nasa bahay na nga kami niyan nila lolo hapon at nag-e-enjoy ang mga bata maglaro. Magdalawang buwan na rin atang hindi namin kasama si lola hapon dito sa bahay nila kasi nasa facility na siya. So yung facility nga pala yun ay para sa mga terminal ill patients o sa mga pasyenteng nag-aantay na lang talaga ng oras kung kailan sila kukunin ni Lord. Ganito ang kultura dito sa Japan. Mostly nilalagay sa facility ang mga matatanda dahil din sa iba yung lifestyle nila dito. Lahat kasi ng mga tao dito nagtatrabaho kaya walang pamilya na mag-aalaga sa kanila sa bahay. Kahit gustuhin man nila ay hindi pwede. Kasi
nga may mga sarili din silang pamilya na binubuhay. Pero in fairness naman po sa mga in-laws ko, every Yasumi or day off ay talagang pumupunta sila lahat para bumisita dun sa facility and minsan sumasama din kami kasama ang mga bata. Grabe no, ibang-iba talaga sa kultura natin sa Pinas when it comes sa pag-aalaga ng mga matatanda. Garbage Plaza. Tsaka lahat ng mga gamit dito guys na makikita nyo ay libre lang. So, walang bayad. So tara, let's go. Papakita namin sa inyo. Still close? 그래, bicycle? Kamichi. Dito nga kami sa Garbage Plaza para tumingin ng lamesa at ng compact na stroller. Alam niyo ba na halos lahat ng mga gamit namin sa bahay ay dito galing? Mas nakakatipid kasi kami dito dahil lahat ng mga ito ay libre lang. Pero may limit sila na isang item lang kada tao. Gaya nitong mga bike guys, sobrang ganda pa talaga. Mukhang bago talaga. Tapos ito ay libre lang to lahat. So yun, kung ikaw na kailangan mo magbike, no need talaga na bumili at pwede kang pumunta talaga dito. Yun nga lang guys, ang sa pagkakaalam ko ay para lang to sa mga resident na nakatira dito sa Nishinomiya. And anyway, may limit sila na isang item lang kada tao. So 'di ba ang galing kasi they made sure talaga na lahat ng pupunta at kukuha dito ay pantay-pantay lang at walang lamangan, ganun. So tsaka natututo tayo na kung ano ang pinaka-need mo, yun lang talaga ang kukunin mo. Kasi minsan na-overwhelm tayo. Yun bang feeling mo lahat ng mga ito ay need mo at lahat gusto mo talagang kunin? Sino ba naman kasi hindi makaka-feel niyan? Lahat ng mga basura dito napakalinis at mukhang bago pa talaga. Dito talaga sa Garbage Plaza matetest ang pagiging Pinoy mo. Very good. これは？うん、ほら。これいいや。うん。どうぞ、どうぞ。これ。うん？うわ、綺麗なこれ。うわ。Yes, ang dami. Surfing board. Michi-kun, これは？これは？し？うん。Yeah. Yes, Daddy. We can get ka na. Naghahanap nga kami ng medyo malaking lamesa para sa kanila ni Lola hapon dun sa probinsya. At yung compact na stroller kay KG para di masyadong mahirap kapag ka may mga travel o lakad kami. Kita nyo naman kung gaano kadaming mga gamit dito, lalo na mga pang living room guys. Gustong gusto ko sana yung mga sofa na nandun, kaso nga lang
Wala naman kami paglalagyan dahil maliit nga lang din yung bahay na nirerentahan namin. Mas mabuting may sasakyan din kayo kasi wala silang delivery services dito. At ayun na nga, libre naming nakuha itong table tsaka yung compact na stroller. So naglalakad na kami para ikarga yung mga dala namin sa sasakyan at umalis na din kami kasi may family play date kami that time. First time namin ma-invite for house lunch dito sa Japan kaya naman excited kami. Ha? Oo nga yung ano no. Kaya iniisip ko nga eh. Ano yung mga international ano. Kasi yung dami nila po doon, tapos pero yung sa America. Okay. Feel at home ka ha? Masha, say hi. Hi, Imichi na. Sobrang na-enjoy namin yung first family date namin at sa totoo lang may mga kasunod pa after nito. I just thank God na He hears our prayers lalo na sa part ko. Kasi pagdating ko dito sa Japan, wala talaga akong kakilala na mga kababayan natin at wala rin ako naging kaibigan. But when we found a church dito, we also found a community where we can grow together in faith and most especially having fun together with our kids. Thankful din kami for this family who welcomed us every time sa bahay nila and planning our family date together. Naging blessing kami sa isa't isa which is the most precious talaga. So yun lang family, salamat sa pag-abang ng another episode ng simpleng buhay namin dito sa Japan. Subscribe na to be a part of our family dito sa Japan. See you on our next videos. Hanggang sa muli, mata ne!